simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Balita ngayon. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang walang patid na pagtatrabaho ng administrasyon upang makalikha ng patas, transparent at madaling proseso ng pagnenegosyo sa bansa. Sinabi niya ito sa harap ng job seekers at negosyante sa Job Fair Plus Skills e-Hub sa Pasay City kahapon. Ayon kay PBBM, mahalaga ang pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor na napatunayan na anyang epektibo sa national development. Partikular na sa pagdating sa paglikha ng trabaho, pagbibigay ng skills training at pagsuporta sa mga manggagawang Pilipino at negosyante. Kung nandito tayo ngayon upang gawing mas madali, abot kamay at makabuluhan ang pagkakataong maghanap ng trabaho, madagdagan ang kasanayan at magsimula ang kabuhayan. Balita ngayon. Pinag-iisipan na ng Senate Blue Ribbon Committee na tapusin na ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson, binubuo na rin ang partial committee report para rito. Paniwala ni Senator Lacson, malaki na ang naibahagi ng Senado sa mga hakbang ng gobyerno laban sa mga anomalya sa flood control projects. Pagkatapos ito ng mahigit kumulang 4 na buwang mga pagdinig ng komite, kaugnay ng mga katiwalian sa mga naturang proyekto. Pag nakompleto na yung partial committee report, and kung mag-wrap up na, the committee report na talaga. And then we'll be submitting recommendations. Kasi remember, dalawa naman yung aspeto ng mandate. In aid of legislation, isa naman investigation. Pag investigation, sabihin, pwede mag-file ng, or mag-recommend ng filing charges, which we already did actually initially. Yung ibang information na kuha namin, naipasa na namin sa ICI, naipasa namin sa DOJ. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, humiling ng karagdagang mga dokumento ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ito ang ibinahagi ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka. Ayon kay Attorney Hosaka, ang nasabing mga dokumento ang may kinalaman sa ilang construction companies na umano'y sangkot sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Bahagi pa rin niya ito ng ginagawang investigasyon ng komisyon sa mga nangyaring anomalya sa nasabing proyekto. Kaugnay nito, binigyan diin ni Attorney Hosaka na walang tigil ang trabaho ng ICI upang mapabilis na mapanagot ang mga nasa likod ng malawakang korupsyon. The Commission requested from the AMLC documents pertaining to several construction companies that were allegedly involved in these projects or infrastructure projects. The details of which I am constrained not to share with you right now because of confidentiality. Hataw Balita ngayon. Tinaw ni Attorney Brian Kit Hosaka, Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, na mananatili sa pagganap ng mandato ang komisyon hanggat hindi ito binubuwag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya sa susunod na taon, hihiling ang ICI ng budget upang maipagpatuloy ng maayos ang kanilang trabaho. Dagdag ni Attorney Hosaka na maayos na nagawa ng komisyon ang dapat nitong magawa. Isang patunay na rito ang kanilang naging mga rekomendasyon na kasuhan at investigahan sa Office of the Ombudsman. Malinaw naman sa Executive Order 94, meron tayong sunset clause dun, wherein it says that the Commission will continue to exist until the purpose for which it was created is achieved. Functus officio nga yun yung tinatawag sa legal term. Upon the completion of its mandate or until earlier dissolved by the President. That is very clear in the Executive Order. Hataw Balita ngayon.
Naniniwala naman si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon na magiging mitigating circumstance o maaaring mabawasan ang posibleng sentensya o pananagutan ni Sara Diskaya dahil sa voluntaryo nitong pagsuko sa National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay kahit wala pang warrant of arrest laban sa kanya. Una nang sinabi ng tagapagsalita ng mga Diskaya na nais patunayan ni Sara Diskaya na handa itong harapin ang mga kaso laban sa kanya at susundin ang prosesong legal na ipinatutupad. Wala namang masama doon na sumuko siya, no? Mas maaga, pinanguna niya, that will be something that can probably be considered as mitigating as far as liability is concerned. Pag lumabas na po yung warrant at since nandyan naman lang po siya, ang gagawin na lang po ng NBI, magre-report po within 10 days sa issuing court po na nasa custody po nila si Miss Sara Diskaya. Hataw Balita ngayon. Division na fugitives from justice o mga nagtatago sa batas, si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at 3 pang board members ng SunWest Corporation na sina Aderma Angeli Algazar, Cesar Benaventura at Noel Cao. Ayon sa Anti-Graft Court, nakapag-establish ng pattern of non-compliance o hindi pagsunod ng mga ito na nagpapakita ng layunin nilang umiwas sa pag-uusig. Bukod sa deklarasyong pugante, pinapakansela na rin ang kanilang pasaporte sa Department of Foreign Affairs. Una nang kinansela ng DFA ang pasaporte ni Zaldico alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, hindi rin pumayag ang Sandigan Bayan 5th Division na i-consolidate o pagsamahin sa iisang paglilitis ang graft at malversation cases ng mga akusado. Hataw Balita ngayon. Plano ng Bureau of Internal Revenue na magpatupad ng reshuffle ng mga opisyal kasunod ng nabunyag na anomalya sa auditing ng mga pribadong kumpanya. Inirekomenda ito ni Senator Erwin Tulfo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Binigyan diin ng senador ang hindi tamang paggamit at pag-abuso sa Letters of Authority o LOA at sa mission orders ng ahensya sa halip na maging kasangkapan upang pagtibayin ang integridad ng tax system ng bansa, mismo ang mga ito pa umano ang ginamit sa harassment o ginagamit sa harassment, panggigipit at pangingikil sa mga taxpayer. Aminado naman ng BIR na matagal na ang problemang ito sa pangungulekta ng buwis. Ang problema ho natin dito, yung inyong RDO District Office, inassess nitong 2 kulukoy na ito, yung kumpanya ng 36 million. Nagkaroon ng tawaran na reduce sa 6 million. And finally, 800,000. Tapos, ang bibigyan lang ng official receipt ay 200,000 lang. Paano po ito nangyari? Kaya nga po ito yung sinasabi na useless itong LOA. Kasi pwede palang tawaran, di po ba? We welcome this scrutiny that requires us to look at the system as a whole. We acknowledge the need to reduce discretion, strengthen accountability, and ensure consistent implementation across all offices. Hataw Balita ngayon. Inihain na ni House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III at Presidential Son House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang House Bill number 6771 na panukalang batas na magbibigay definisyon at magbabawal sa pamamayani ng political dynasties. Na-refer na ito sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms araw ng Miyerkules, December 10. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang 4 na kritikal na panukalang batas kabilang na ang Anti-Political Dynasty Act. Sa ilalim ng panukala ni D at Marcos, bawal ang sabay na humawak ng elective position ang magkamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity and affinity.
House Bill 6771, an act defining and prohibiting the establishment and perpetuation of political dynasties to promote equitable political participation by Representative D. Faustino and Marcos. The Committee on Suffrage and Electoral Reform. Hataw Balita ngayon. Nang ito-turn over ng Department of Science and Technology sa Philippine Army ang prototype na Cobra, Controller-Operated Battle-Ready Armament. Isa itong remote-controlled weapon system na dinisenyo at binuo ng DOST para mag-ilagay sa mga tangke at armored vehicles. Kahapon sinubukan din ang armas na ito. Sa layong mahigit kalahating kilometro sa pool ang target sa sunod-sunod na putok ng 50 caliber machine gun mula naman sa lumang Armored Personnel Carrier o APC. Dahil sa inilagay na Cobra weapon system, mas sakto sa target, mabilis at ligtas sa mga kasali sa operasyon. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangan malantad sa panganib ang gunner dahil madali niyang makokontrol ang machine gun o kanyon kahit na nasa loob lang siya ng tangke o APC. With this, all the operations in manning the gun, firing the gun, will be done inside the APC. And this is automated na. Automatic siya. It will be the gunner will be helped by a tracking electro-optics. It will lock on the target, and then kahit saan pumunta yung target basta within the range, it will fire by ano pa rin ng gunner yung operation. Okay, Hataw Balita ngayon. Muling paigtingin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang police visibility sa Metro Manila para sa holiday season. Bukod sa pagde-deploy ng maraming pulis, ilang araw bago ang year-end holidays, naka-heightened alert status na rin ng NCRPO. Ngunit ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, posibleng itaas pa ito sa full alert status sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga babantayan ng mga pulis ang place of worship, pamilihan, parke, pasyalan at mga transport hubs gaya ng Paliparan at Pantalan. Nasa 14 na mga pulis ang ipapakalat ng NCRPO para sa holiday season. Naka-heightened alert na po tayo. Itong mga personnel na po ito na i-deploy po natin sa mga piling simbahan, sa mga transport hubs. Of course, pag sinabi nating transport hub, lahat po ng mga bus terminals, pati sa airport, at saka kung saan po nag-converge po yung mga tao, mga jeepney terminals, at saka mga piling lansangan po. At magdi-deploy rin po tayo at maglalagay ng mga police assistance desk sa mga piling mga shopping malls din po kung saan maraming pong tao. Hataw Balita ngayon. Target ng Department of Agriculture na magpatupad ng bagong labeling rules upang maging gabay sa mamimili at maiwasan ang pagdedeklara ng imported na sibuyas bilang lokal na produkto na magdudulot ng mataas na presyo nito sa merkado. Binigyan din ng ahensya na anumang imported na pulang sibuyas kahit malaki o maliit ang sukat ay dapat sumunod sa ibinabang 150 pesos per kilo na maximum suggested retail price o MSRP. Nilinaw ng DA na hindi lahat ng maliit na size ng sibuyas ay locally produced dahil meron anila na kahit maliliit ay imported. Tiniyak naman ng ahensya na makikipagtulungan ang mga producer at supplier upang huwag mahirapan ang mga retailer sa pagsunod dito. Yun nga ang problema natin ngayon, nakikita namin sa palengke, nilelabel ng ating mga retailers na local onion yan to justify a higher price. Pero actually, 90% of the chance is imported yan. So yung onion na maliliit ngayon, kasi ang akala natin noong unang malalaking onion yung imported. Right. Apo. Kasi maliliit local. Yes. Pero ngayon, yung maliliit na onion na pulang-pula, imported yan. Yung maliliit na onion na medyo maputla na pula ng konti, yun ang local. Hataw Balita ngayon.
Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na malaking tulong din para maiwasan ang traffic build-up kung hindi isasabay ngayong Disyembre ang mall wild sale. Dagdag pa ng alkalde, makababawas din sa volume ng sasakyan ng carpooling ng mga magpupunta sa mga mall. Hinihiling ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga mall operators na iwasan muna ang mga mall wild sales upang makatulong na maibsan ang mabigat na trapiko ngayong holiday season. Kung ang mga mall-wide sales po ay may iwas natin sa Desyembre kung saan alam naman natin ay lahat ay pupunta sa mga malls, malaking bagay po talaga yan. At I'm very optimistic that our mall owners and operators will support the plan of the MMDA and the Metro Manila Council because in the end, ano bang habol natin lahat pare-parehas, diba? Maibsan ang problema ng traffic sa Metro Manila. Again, hindi ho namin pinagbabawal yung sale on a per store basis. Ang pinagbabawal lang po sana namin or nire-request namin na wag munang gawin ay yung pong yung mall-wide sale na buong mall ay sale kasi po talagang dinadagsa ng tao. Hataw Balita ngayon. Muling nagpapaalala ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated o PPMDAI sa publiko huwag bumili ng paputok sa mga hindi lisensyadong dealer at retailer. Ayon kay Lea Alapide, Vice President ng PPMDAI, tanging mga kompletong permit lamang ang dapat pagkukunan ng paputok upang matiyak na ligtas at legal ang produkto. Kabilang sa kailangang dokumento ng isang dealer ang DTI permit, Municipal Business Permit, BFP Fire Safety Inspection at 3 taong kontrata sa PNP Camp Crame. Nauna na ring nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na huwag tatangkilikin ang mga illegal na paputok na nabibili online. Simple lang naman po yung mga requirements nila. Dapat naka-attend muna ng seminar dahil doon po dinidiscuss ng PNP ang mga alituntunin at mga batas patungkol po dito. So, LGU permit, ganun lang naman din po, may babayaran sila. O pagbigay po nila nung LGU permit po, siya naman po nilang i-attach kasama rin po nung PNP license or PNP retailer's permit. Hataw Balita ngayon. Sinambahan ang reklamo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Office of the Ombudsman ang ilang mga barangay official sa Iloilo. Kaugnay ito ng sumbong ng kanilang mga beneficiaries na kinukuha umano ng mga ito ang ayudang dapat ay kanilang tinatanggap, partikular sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Ayon sa mga complainant, simula pa noong kasagsagaan ng pandemya ay nabibiktima na sila ng ganitong modus operandi. Matapos silang makatanggap ng ayuda, pupuntahan sila sa bahay ng mga opisyal ng barangay, tatakutin at saka babawiin ang pera. Pero mas lumala pa umano ngayon dahil lumaki pa ang kinakaltas sa dapat nilang matanggap na ayuda. Sa 10,000 pisong cash assistance, 1,000 hanggang 2,000 na lamang ang natitira sa mga benepisyaryo na nakalaan sana para sa kanilang medical at burial assistance. Pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Ipinatupad na ang social media ban sa mga may edad 16 pababa sa Australia noong December 10. Sa kabila nito, napuna naman ang biglang pagtaas ng popularidad ng ilang social media apps na hindi kasama sa ipinagbabawal na platforms. Ito ang umahataw na balita ni Danny Delieva. Simula noong Miyerkules, December 10, ipinagbawal na sa mga Australian na under 16 years old ang paggamit ng social media tulad ng TikTok at Instagram.
Australia ang kauna-unahang bansa na sumubok sa hakbang na ito. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, layunin ng batas na bigyan ng pagkabata ang kabataan at kapayapaan sa mga magulang. Across Australia, those under 16 are starting their day a little differently, without social media. It's a big change, and we're the first country in the world to give it a crack. But it really matters. We know being a parent today comes with a whole new set of challenges. Algorithms, endless speeds and pressures no generation before has had to deal with. Today's change is about supporting you to keep your children safe online, putting the responsibility right where it belongs, on the social media giants, not on parents. By banning social media for those under 16, we're giving children a childhood and parents more peace of mind. Dahil dito, kapansin-pansin ang pagtaas ng popularidad ng mga non-restricted apps. Nangunguna ngayon sa pagiging most downloaded pre-app ang Lemon8, isang video at photo-sharing app mula sa TikTok. Subalit ibinilang na rin ang Lemon8 sa restricted apps para sa edad 16 pababa. Pangalawa ang Yope, isang pribadong app para sa mga magkakaibigan lang. Pangatlo naman sa popularidad ang Coverstar na nagsasabing ito ang pinakaligtas na kapalit ng TikTok para sa mga edad 9 to 16. Ayon sa panukalang social media ban, mapapatawan ng multa hanggang 49.5 million Australian dollars ang social media apps tulad ng TikTok at Instagram na mabibigong bawalan ang under 16-year-olds sa pagkakaroon ng social media accounts. Danny De Lieva, humahataw sa Balita Ngayon. Magsasagawa ng paddling activity sa Qatar na may temang sagwan para kay Juana. Samantala, magkakaroon naman ng consular outreach mission sa Luxembourg mula December 13 to 4. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magsasagawa ng paddling activity sa Qatar na may temang sagwan para kay Juana bilang suporta sa campaign to end violence against women. Gaganapin ito sa December 13 alas 6 ng umaga. Limitado lang mga slots at first come first serve basis ito kaya't mag-register na sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Qatar sa facebook.com/PHNQatar. Magkakaroon naman ng consular outreach mission sa Luxembourg mula December 13 to 14. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob ay ang passport application, civil registration, legalization of documents at iba pa. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Belgium sa facebook.com/PHNBelgium. Samantala, magsasagawa naman ang Embassy on Wheels sa Al Khobar, Saudi Arabia mula December 19 to 20 sa Continent Sumau Hotel sa Al Khobar. Ilan sa mga serbisyong ihahandog sa ating mga kababayan ay ang passport releasing, authentication, NBI clearance, fingerprinting at iba pa. Paalala ng embahada sa mga mag-a-avail ng services na magdala ng cash bilang mode of payment. At pansamantala namang magsasara ang Philippine Consulate sa Winnipeg, Canada mula January 20 hanggang February 20, 2026. Inaasahan muli magbubukas ang konsulado sa February 23, 2026. Kung may mga emergency, maaari kayong mag-email sa consularmatters@philcongen.com o di kayo tumawag sa 416-922-7181. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Tatlong weather system ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Nariyan at patuloy pa rin nararamdaman ng epekto nitong shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon at silangang bahagi ng Kabisayaan. Kaya't kung mapapansin po natin at makikita natin sa latest satellite imagery ay visible po yung mga convective activities o yung mga pagulan dito sa malaking bahagi ng Kabikulan, maging sa Eastern Visayas at ilang bahagi pa ng Quezon Province. Samantala, ramdam din ang amihan o northeast monsoon dito sa Northern at Central Luzon at patuloy din po yung magdudulot ng maulap na papawirin, mga pagulan maging ang malamig na panahon sa malaking bahagi ng Hilaga at Kitang Luzon.
Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay easterlies naman po ang dominante at ang easterlies na ito ay patuloy at inaasahan nating magdudulot ng mainit na panahon lalong-lalo na po sa umaga at tanghali sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Pero yung mainit na panahon na yan, maaari din po yan magdulot ng mga localized thunderstorms pagdating naman ng hapon at gabi. Sa kasalukuyan, wala po tayong LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 days, wala tayong inaasahan. Pero patuloy po tayong magantabay sa magiging update ng Pag-asa sakaling magkaroon man ho ng significant changes sa pagtaya po ng possible na bago na mga circulations o mga possible low pressure areas. Para sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas pa rin ang tsansa ng malawakang pagulan dito po sa Kabikulan, maging dito po sa Quezon Province at sa Northern and Eastern Samar. Dahil yan sa epekto ng shear line. Samantala, maulap din ang papawirin na may mga kalat-kalat na pagbuhos ng ulan dito sa Cagayan, Isabela, maging sa Aurora. Yan ay epekto po ng northeast monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon at natitirang bahagi pa ng Central Luzon o Gitnang Luzon, asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa po ng mga isolated o mga pulupulong mahihinang mga pagulan dahil din sa epekto ng amihan. Sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon o sa Metro Manila at Calabarzon, asahan natin ang mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa din mga localized thunderstorms dahil din po yan sa epekto ng shear line. Sa pagtaya ng ating panahon o sa pagtaya ng ating temperatura, sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat sa araw na ito. Sa Tagaytay ay malamig pa rin, 22 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio ay 16 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 22 to 33 degrees Celsius. Tugigaraw ay 22 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi po ay 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa natitirang bahagi ng ating bansa, sa natitirang bahagi ng Luzon, sa Kabisayaan at maging sa Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kondisyon ng papawirin. At mainit nga po ang inaasahan nating panahon dyan, especially po sa umaga at tanghali. Pero pagdating ng hapon at gabi, hindi natin inaalis ang tsansa ng mga localized thunderstorms. So yung mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. Samantala, para sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius, gayon din sa Iloilo City. Sa Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius din po, 25 to 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro. Sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, 24 to 33 naman sa Zamboanga City. Sa Puerto Princesa City ay 25 to 32 degrees Celsius, habang 25 to 32 degrees Celsius din po sa Kalayaan Islands. Wala rin tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Malaya namang makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Although ingat lamang lalong-lalo na po dito sa northern at eastern section ng Luzon at magiging ng Kabisayaan dahil katamtaman hanggang sa maalon pa rin ang kondisyon ng karagatan dyan. So ingat po or extra caution sa ating mga mandaragat na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 6:11 in the morning at mamaya po ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:28 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Loridine de la Cruz Galicia. Magandang umaga po at maraming salamat. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang patay na balyena ang natagpuan sa Montemar, Barangay Borabod, Culyon. Agad na tumugon ang PCSD DMD Calamian kasama ang Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o MFARMC at mga tauhan ng Montemar Agro Marine Corp at siyang humila at nag-secure ng bangkay patungo sa Media Banco Island. Tinatayang 8 metro ang haba ng balyena at nasa advanced decomposition na kaya hindi na matukoy ang species at sanhi ng pagkamatay. Dahil sa laki nito at walang nakatira sa isla, pinabayaan na lamang ang bangkay na mabulok ng natural. Nagpaalala naman ang mga otoridad na kung may makitang stranded, sugatan o patay na wildlife ay i-report agad sa PCSDS para sa tamang pag-aksyon. Hataw
Balita Ngayon. Nagsagawa naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 8 ng dry run para sa pagpapatupad ng 15-ton load limit sa San Juanico Bridge. Ginawa ang dry run mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi noong December 10, 2025 bilang bahagi ng paghahanda ng ahensya para sa nakatakdang pagtataas ng allowable vehicle load sa tulay. Sa public advisory ng DPWH, sinabi nitong papayagan ng two-way traffic at ipatutupad ng 30 kilometers per hour speed limit habang isinasagawa ang dry run. Dagdag pa ng ahensya, bahagi ito ng mga preparatory works para suportahan ang planong pagtaas ng load capacity ng tulay. Kumpirmado naman ng DPWH na opisyal na bubuksan ang 15-ton capacity ng San Juanico Bridge sa December 12, 2025. Inaasahan mas mapapabilis nito ang biyahe sa pagitan ng Samar at Leyte na makikinabang ang mga negosyo at araw-araw na commuter. Hataw Balita Ngayon. Nasabat ng mga otoridad ditong Huwebes ang smuggled na sigarilyong nagkakahalaga ng 8.7 million pesos sa karagatang sakop ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa Philippine National Police o PNP, naaresto ang isang Pinoy matapos harangin ng mga operatiba ang isang kulay abong motorized boat bandang alas 4 ng umaga. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Graphic Health Warnings Law at Customs Modernization and Tariff Act. Nasamsam ng mga otoridad ang 150 master cases ng smuggled na sigarilyo. Hataw Balita Ngayon. Idinao sa Baguio City ang Health Governance Forum ng City Health Office kasama ang non-medical organizations at mga opisyal ng barangay. Tinalakay dito ang mahalagang health ordinances at mga posibleng amendment para mas maging epektibo ang pagpapatupad ng mga ito sa barangay level. May hataw na balita si Grace Doctolero. Puno ang venue ng Health Governance Forum sa Baguio City na dinaluhan ng non-medical organizations at barangay officials. Dito tinalakay ang sanitation code, tobacco control, mental health, food and nutrition at ang koneksyon ng kalusugan at climate change. Galing sa mga non-medical organizations para they get to learn our health governance in the city of Baguio. These are, we would like to show them the policies on health that impact our communities right now, no? So may mga important na ordinances na pinakita kanina, plus health, what are the updates of mental health, then imagine law on food and nutrition, and lastly, for DOH to talk about health and the climate change. Binigyang diin sa forum ang mga kailangang amyendahan sa ordinansa, kabilang ang tax ordinance, penalties sa sanitation code at legal basis ng load allowance para sa barangay health workers at community volunteers. Nagpasalamat naman ang mga health workers sa paglilinaw ng kanilang benepisyo, kabilang ang road allowance at mga patakaran sa tobacco control. Kailangan it has to be in policy. So out of these ordinances that were presented, marami pang pwedeng maging ordinance, and with the help of our participants, we will be able to open up these ordinances to them and see what they can also see what they think it must be there must be something added on or to change some amendments in the ordinance to improve the ordinance and to improve our health services. Malaki ang maitutulong natin, like sa amin sa BHW in my part, kami na at least yung mga nalaman namin dito sa summit na ito, ma-disseminate namin sa ibang tao. Yun nga, masayang-masaya kami kasi with regards kanina, kasi di ba natakal din yung sa road allowance namin. Masaya ako kasi na, kumbaga na-enlighten kami na meron pa ng resolutions. Itinuring na pinakamalaking hamon ng mga barangay ang sanitation. Ayon kay Kagawad Nancy Ingo, madalas na nagiging problema ang budget para sa health programs ng lactating mothers at senior citizens. Binanggit din niya ang mataas na gastos sa pagtransport ng basura at iminungkahing kumuha ng waste compactor, pati na ang paggawa ng designated burial area para sa mga patay na hayop.
Ang sanitation talaga, need talaga sa isang barangay for health ng ating mga constituents. So, nakakahiya man po sabihin, pero budget po talaga. Yes po, medyo nagkukulang po kami sa budget para maipursu namin yung mga gusto naming ipursu ng mga activities. Nagbigay rin ng paalala ang City Health Office para sa holiday season, kabilang ang malinis na food handling, safe water at hygienic toilet facilities dahil sa inaasahang pagtaas ng turista. Layunin ng forum na palakasin ang koordinasyon ng City Health Office at barangay officials para sa mas maayos na implementasyon ng health programs sa ground level. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita ngayon. Kamusta na, Ani, yung sitwasyon dyan sa MCGI Charity Center? Mas dumami na ba yung mga mga kapwa natin? Thank you, Amigo Sherwin. Maraming salamat. And thank you also kay Grace Dr. Laro dyan sa Baguio City. Dito, itong pagdating na ating mga kababayan ay talagang walang tigil ito, Amigo Sherwin. Hanggang mamaya po yan. Nadadagdagan at nanadagdagan. At sila po ay nag-aabang kasi Ginoong Sherwin, Amigo Sherwin, I'm sorry. By the 9 o'clock in the morning, I'm sorry. Yan ang schedule ng registration. 5 in the morning until 9 o'clock. Kaya sinasamantala ng ating mga kababayan sa mga oras na ito na talagang makahabol sila. Ulitin ko, patuloy ang pagdating para makakuha sila ng libreng serbisyong medikal dito po sa MCGI Charity Center. Every Friday kasi yan, Amigo Sherwin. At sa atin namang shout out, Ani. Ayan, may sa shout out ko diyan sa loob ng control. Shout out ko. Rodrigo. si Jen ba? Tsaka si JC. Si JC Baldasian. Ayan. Of course, si Janine, si Ian, si Justine, si Luel, si Cardo, si Berniel, si George, si Bardalosa, si Alex Tugonon. Yung aming staff sa radyo, nakalimutan nyo, si Arian, ayan. Si Ian, thank you very much, Ian. Maraming salamat sa iyo. At dito naman po, sabat ng aming pilot na si Paraon. Ayan, napakasipag nito. Happy Sabat kay Paraon. And of course, 27th year na siya. Maraming salamat. Alex, thank you very much. Kasama natin si Jose Ibanez and of course si Bernie. And si Nanay. Yan, Nanay ni Josa, si Joy. Maraming salamat, Joy Ibanez. And of course, lagi nakatutok. Ayan. Attorney Mel Roque, magandang umaga po sa inyo. And of course, kay Ate Ruth Soriano, ang ating Vice President. Attorney Ruth, good morning po sa inyo. At kay Ate Arlene, yung ating mga BP. Alam mo, pagka hindi mo binati ito, si BP Joseph. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. At mga doktor na naririto, maraming salamat. Ayan, may mga marshals natin, yung UNTV News and Rescue, sa lahat-lahat na po. Ayan. Si Elman, ayan, good morning, at Brad Edison. Ikaw naman, Amigo Sherwin, may habol ka pa. Adet, thank you very much. Adet, maraming salamat. Oo, andyan yata si Brad Rudy Tolentino tsaka si Isidro Josana, si Ramil Pabilonia, at yung kasama natin dito sa studio, si Christian Lopez, at ang ating kasama din si Jerickson Bunyag, yung may bahay niya, si Jonah, nanonood din sa atin, at yung aking wife, si Glenda, at sa aming anak na si Elishea. And of course, yung aking tita Nene La Pastora. Yan, shoutout din po. Okay na ba, Ani? Okay na po. Maraming salamat yung hindi nabati. Ate Arlene, magandang umaga po. At syempre, si Lynn Perez na nasa Dubai. Magandang umaga sa inyo. Oo, tsaka si Elena Yang at Emma Chikuhara ng Japan. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 10 na po tayo. Mamayang 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts.
Kabilang po ang MCGI Channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po muli itong mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-12 sa buwan ng Disyembre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Siyempre, habol natin ito si Rap Rap. Ito si Rap Rap Tonghol. Magandang umaga sa ating IT. At sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue. UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent. Mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.